po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Ating pong live devotion. Dito po tayo ngayon sa Door of Faith, Shulin, Taiwan. Salamat po sa biyaya ng Panginoon na ako po ay muling mabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Door of Faith, Taiwan. Bilang paghahanda rin po sa atin pong 10th year anniversary. Salamat sa Panginoon. Bago tayo po patuloy na dumako sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, awitan nga po natin ng Panginoon. Ito yung awit na Be With You by City Harvest Church. Through all my darkest moments.
kayo ang tulong, Panginoon, ng mga walang pag-asa. Pinakaandang saklolo sa oras ng kagipitan. At palagi nyo kami nililigtas. Nililigtas nyo kami from doubt. Nililigtas nyo kami, Panginoon, sa mga mahirap na sitwasyon na parang hindi namin po matakasan. You always give us hope, Panginoon. Lord, sa umaga po na ito, patuloy nyo kami samahan, tulungan sa aming pag-aaralin yung mga salita. Salamat po sa inyo. Holy Spirit, ang pagkilos nyo po, Panginoon, sa aming puso at isipan ay kailangan po namin sa oras po na ito. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Salmo 107. Salmo 107. Verse 4 po tayo magsimula. Hindi ko alam kung na-share ko na po ito minsan sa devotion, pero hayaan niyo po na muli natin itong pagbulay-bulayan. Gaya ng sabi ng Panginoon po, pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita sa araw o gabi upang masunod natin, malaman natin kung paano tayo nito pasaganain, pagtagumpayin sa ating pong buhay. Sabi po dito sa verse 4, may mga taong naglakbay sa ilang. Hindi nila makita ang daan papuntang lungsod na maaari nilang tirhan. Sila'y nagutom at nauhaw at halos mamatay na. Sa kanilang kahirapan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila sa kagipitan. At pinatnubayan sila papunta sa lungsod na matitirhan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. Dahil pinainom niya ang mga nauuhaw at pinapakain ang mga nagugutom. Meron pa dito verse 10. May mga taong at kinidena na nakaupo sa napakadilim na piitan. Nabilanggo sila dahil nagrebelde sila sa mga sabi ng kataas-taasan Diyos at hindi sumunod sa kanyang mga payo. Kaya pinahirapan niya sila sa kanilang mabigat na trabaho, nabuhal sila ngunit walang sino mang sumaklolo. Sa kanilang kagipitan, sila'y tumawag sa Panginoon at sila'y kanyang iniligtas. Pinutol niya ang kanilang mga kadena at sila'y kinuha niya sa napakadilim na piitan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil ang pag-ibig at kahangahangang gawa sa mga tao. Dahil giniba niya ang mga pintuang tanso, binali ang mga rehas na bakal. May mga naging hangal dahil sa kanilang liku-likong pamumuhay. Sila'y naghirap dahil sa kanilang kasalanan. Nawalan sila ng gana sa kahit anong pagkain at malapit nang mamatay. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila. At sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil ang pag-ibig at kahangahangang gawa sa mga tao. Dapat silang mag-alay ng handog, pasasalamat sa Kanya, at ihayag ang Kanyang mga ginawa ng may masayang pag-aawitan. Lapit na. Dito po tayo sa 23. May mga taong sumakay sa mga barko at nagbiyahe sa karagatan. Dahil ito ang kanilang hanap buhay. Nakita nila ang kahangahangang gawa ng Panginoon sa karagatan. Sa utos ng Panginoon, ang hangin ay lumakas at lumaki ang mga alon. Kaya pumapaitaas ang kanilang mga barko ng napakataas at mapailalim at sila'y nangatakot at nagbabantang kapamakan. Sila'y susuray-suray na parang mga lasing at hindi na alam kung ano ang kanilang gagawin.
Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon. Sila iniligtas niya mula sa kapamakan. Pinatigil niya ang malakas na hangin at kumalma ang dagat. At nang kumalma ang dagat, sila'y nagalak at pinatnubayan sila ng Diyos hanggang sa makarating sila. Nais silang daungan. Sige po, tuloy pa natin. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahan ng gawa sa mga tao. Dapat nilang parangalan ng Diyos sa kanilang pagtitipon at purihin siya sa pagtitipon ng mga namamahala sa kanila. Okay? Diyan na tayo po. Hallelujah. Merong something in common yung bawat situation na binanggit natin. Sabi doon is, sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon. Dumadating minsan sa ating buhay na napupunta tayo sa sitwasyon na napakahirap. Kagipitan. Kagipitan means nagkukulang yung resources mo, kukulang yung lakas mo, nawawalan ka ng control doon sa iyong sitwasyon at napupunta ka sa napakahirap na sitwasyon para sa iyo. Dumadating ka doon sa punto na nawawalan ka ng pag-asa. Ang mabuti dito sa mga tao na ito ay alam nila kung saan tatawag. Sa Panginoon. Sa pang matututunan po natin dito, sa lahat ng mga mahirap na sitwasyon, meron palang Diyos na nakaantay na tumugon sa sino mang tatawag sa Kanya. Amen. Sabi nga ng Panginoon those who call by my name shall be saved. Talagang Savior talaga siya Sabi nga sa kinanta po natin kanina, Savior of my soul. Alam niyo po, hindi lang Savior of my soul Savior in my utang din Savior in my troubles din Kasi ang daming problemang ginawa natin sa buhay natin, kagaya dito sabi po. May mga naging hangal dahil sa kanilang liku-likong pamumuhay. Sila'y naghirap dahil sa kanilang kasalanan. Tagapagligtas din ng natin ang Panginoon sa mga sitwasyon na ginawa natin sa buhay natin May mga sitwasyon tayo dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating mga maling desisyon. Nauwi tayo sa napakahirap na punto. At nagkanda-utang-utang tayo, nagkaroon tayo ng mga pangit na relasyon sa mga tao. But Jesus can also save us from those kinds of situation. Naligtas ng Panginoon yung ating kaluluwa nung siya ay namatay sa krus. Kaya din iligtas tayo ng Panginoon doon sa mga bumabagabag sa atin. Sabi nga, do not be anxious about anything, but in everything, with the prayer, with thanksgiving, present your request unto God. At yung peace ng Panginoon, which transcends all understanding, yung kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo na to, ang mag-iingat sa ating puso. Napagka tayo ay napupunta doon sa minsan napupunta tayo sa sitwasyon na bumabagabag na sa atin, yung nakapikit ka pero gising ka. Napupunta ka doon sa pagka nasa oras ng kagipitan, yan yung mga punto na bawat minuto parang na lumilipas, parang nabibilang mo. Parang bumabagal yung mga sitwasyon. Parang hindi na alam, sabi nga na Dr. Miles Monroe, nakakapag-desisyon ka ng mga permanenteng desisyon sa mga temporary na situation. Yung mga tao na nagpapakamatay, niisip kasi nila forever nang magiging ganun yung buhay nila Kaya may nakasana lang nila para matapos na. Ang hindi nila alam, in life, you will go through seasons May seasons ng pag-iyak, may seasons ng pagtawa. May seasons ng kasaganaan, may seasons ng kasalatan. Ang nakakatuwa lang sa Panginoon, sa lahat, ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Amen. At gusto ipaunawa ng Panginoon sa atin. Talagang minsan idadaan tayo ng Panginoon. Meron nga po dito balikan nga natin doon sa may verse 23. Trabaho daw nila yung
paglalayag, sabi, may mga taong sumakay sa mga barko. Salmo 107:23 po tayo. May mga taong sumakay sa mga barko at nagbiyahe sa karagatan dahil ito ang kanilang hanap buhay. No, minsan hanap buhay mo yun po eh. No, nakita nilang kahanga-hanga mga gawa ng Panginoon sa karagatan. Sa utos ng Panginoon, dito natin makikita yung control of God in seasons. Minsan naglalag sila panahon ng tagbagyo talaga. Kasi ang Panginoon din ang nagtakda ng seasons eh. May panahon talaga ng tag-ulan eh, kaya pagka matigas ang ulo mo, alam mo na bagyo, di ba? Naglalayag ka kasi yung trabaho talaga po yun eh. Sabi, sa utos ng Panginoon, ang hangin ay lumakas at lumaki ang mga alon. Dito natin makikita, no? Minsan magtatanim ka, tag-init. Ayun, naapektuhan din yung iyong Kaya yung mga magsasaka po sa mga isda, meron din silang kaalaman pagdating sa kung ulan ba bukas, malakas ba ang hangin bukas. No? Kasi alam nila na yung seasons, hindi yan magtatao po, dadaan po kami. Hindi. Kailangan alam mo kung anong season. For example, kung kunyari magtatanim ka, taglamig. Ang hirap magganon yan. Pero pagka tag-init, ayan, panahon na para magtanim. So may mga tao na minsan napupunta sila sa mahirap na sitwasyon dahil yun yung kanilang trabaho eh. Kaya lang yung season ay hindi pabor sa kanila. Pero kahit pa daw hindi pabor sa iyo yung season, ano sabi nila? Pumaitaas daw yung barko, napakataas at pumailalim. Bira. Parang namasyal sa Janbusan yung kanilang sa Star City. Pumataas yung barko, lumalalim. No? Nangatakot sa nagbabantang kapamakan. Sila'y susuray-suray. Talaga hilong-hilo na. Parang sinabi siguro nila, sana hindi tayo lumuwas. Ang hirap. Pero sa kanilang kagipitan. Tumawag sila sa Oh, hallelujah. He's the Lord of the storm. He's the King of peace. Talagang kayang papanatagin ng Panginoon. Minsan nga, yung Israel ay nakikipaglaban kasama si Josue. Lulubog na ang araw. Sabi ni Josue, ikaw araw, diyan ka lang. Pero niyo po, napatigil yung araw. Kasi pagka nagdilim, makakatakas yung kalaban nila. Doon natin makikita na kahit yung sistema na ginawa ng Panginoon, kailangan ng tulong ng anak ko, gagawa ng himala ang Panginoon. Ang himala kasi isang bagay na against sa natural laws. Nangyari si Jesus naglalakad sa tubig. Si Jesus ginawang wine yung tubig. Kaya niyang gumawa ng mga bagay na talagang mind-blowing, sabi nga sa term ng mga kabataan ngayon. Mind-blowing. Hindi mo alam kung paano nangyari. Nung si Jesus ay ang ating Panginoon, Matthew chapter 14, naglalakad sa tubig po. Dito tayo sa 14 verse. Asa? Bilis Ito na agad. Kakanta pa tayo niyan ulit. Sabi ni Pedro shortcutin natin, verse 28. So, sabi nila, multo yan, multo. Natakot sila. Sa 27 pala, pero agad na nagsalita si Jesus, ako to, huwag kayo matakot. Lakasan ninyo inyong loob. Sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot, ako to. Sumagot si Pedro sa kanya, 28, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan, na naglalakad din sa tubig. Sana ako din si Pedro, po. O kaya kung pwede pa rin natin to subukan po pagka tayo nasa dagat, Lord. Pasubok nyo naman. Makapaglakad lang sa tubig. Ano sabi ng Panginoon? Halika. Hindi natin makikita pagka tinawag ka ng Panginoon, umakbang ka. Lalakad ka talaga sa tubig. If you ask God for an impossible thing, hindi yan na-atras ang Panginoon. Pagka sinabi, Panginoon, hindi na alam ngayon, pero may mga sitwasyon po kami, mangungupahan po kami, Panginoon, lilipat po kami.
Hindi na alam kung anong gagawin po namin. Pero, Lord, kung tinawag nyo kami, ipakita nyo nga yung pagsama nyo. Sasabihin ng Panginoon, halika. Bakit? Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Kahit pa sabihin ni Pedro, Lord, kung kayo po yan, paliparin nyo ako. Lilipad dun si Pedro eh. Di ba? Wala talagang wala man lang sasabihin ng, asensya ka na, Pedro. Ako lang ang pwede maglakad sa tubig. Hindi. Pagka sinabi ng Panginoon, sige, halika, kaya mo. Kaya mo na din. He can empower you na, pero alam niyo po, ito secret lang natin. Bilang mga Christian. May secret pala. Pangarap din kasi ng Panginoon na magawa natin yung ginagawa niya. Di ba katulad na isang ama? Kagalakan ng ama na matalo siya ng kanyang anak eh. Nalala ko si Daddy, nag-chess po kami. Share ko lang po. Pumupusta ng 1,000. Matalo lang namin siya. Sobrang tagal naman tumira. Hindi namin natatalo. No, pero pagka nakakakita si Daddy na nagagawa namin ni Kuya na hindi niya pa nagawa, natutuwa siya. Yun ang tunay na puso ng isang ama yung makita niya na yung anak niya, ginagawa na rin yung ginagawa niya. Di ba ganoon din ang Panginoon po? Ginagawa ko lang kung ano yung nakita ko sa aking ama. Nagpapagaling ang Panginoon, sinira niya rin tayo ng kapangyarihan magpagaling. Nangangaral siya ng mabuting balita. Binigyan niya rin sa atin yung kakayahan, mangaral ng mabuting balita. Gusto yun lagi ng Panginoon. So sabi ng Panginoon, halika. Sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka. Ang tapang din talaga ni Pedro. No? Paano kaya kung yung unang hakbang pa lang lubog na. Sabi yan, kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Kaya lang ito. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya, unti-unting lumubog, kaya sumigaw siya. Unti-unting lumubog. Naramdaman niya na nawala yung power na nagpapalutang sa kanya. Bakit? Because of fear. Kasi minsan pagka napupunta tayo sa sitwasyon na mahirap, natatakot tayo. Ang makakatuwa kay Pedro, sa bagay, wala na siya ibang masisigawan eh. Alam niyo po, minsan dadaling ka ng Panginoon sa sitwasyon, wala ka ng ibang matatawagan. May mga sitwasyon na may lifeline ka pa eh. Pare, pautang naman. Kailangan ko lang lusutan to ngayon. Ate, kuya, baka pwede kang pumunta. Tulungan mo naman ako. May natatawagan ka pa eh. Pero dito sa case si Pedro, pagka hindi niya sinawag ang Panginoon, kakainin siya ng mga pating dyan. Lulubog na lang siya dyan. Mawawala na siya sa mamatay na si Pedro. Sabi niya, Panginoon! Sumigaw siya. Sa kanyang kagipitan, tumawag siya sa Panginoon. Pero alam niyo pa, mabuti sa Panginoon. Hindi niya inasar si Pedro. Ay, matuto eh. Bahala ka dyan. Mahina ang pananampalataya mo eh. Diyan natin makikita ang Panginoon kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan, gaano siya katyaga sa mahihina ang pananampalataya. Naku, hindi ko naihanda. Sabi ng ang Panginoon daw hindi niya pababayaan ang mga maliit ang pananampalataya. Subukan natin hanapin, Lord help us. Sa Isaiah chapter 42 siguro. May pahanap nga ako, hindi 42, 41. Pagka nahanap ko ito, tapos na tayo po. Nakita ko na, 42. Tama tayo. Verse 1. Minsan kasi nakikita mo lang yung naalala mo lang yung verse. 42 verse 1 tayo magsimula po. Tingnan niyo po, purihin ang Panginoon. Sabi dito sa verse 1, Isaiah 42 verse 1. Sinabi ng Panginoon, narito ang lingkod ko. Si Jesus po ang tinutukoy. Na aking pinalakas ang loob. Pinili ko siya at nagagalak ako sa kanya. Sumasa kanya ang aking espiritu at paiiralin niya ang katarungan sa mga bansa. Verse 2, praise the Lord. Sabi po niyan, hindi siya sisigaw o magsasalita ng malakas sa mga lansangan. Verse 3, hindi niya pababayaan ang mahihina ang pananampalataya.
at hindi niya tatalikuran ang mga nawalan ng pag-asa. Matapat niyang paiiralin ang katarungan. Hindi siya manghihina o mawawala ng pag-asa hanggat hindi niya lubusang napapairal ang katarungan sa buong mundo. Pati ang mga tao sa malalayong lugar ay maghihintay sa kanyang mga turo. Hallelujah. Ano sabi doon sa verse 3? Hindi niya pababayaan ang mahihina ang pananampalataya. God is so patient. Matiisin ng Panginoon. Paano kaya ako sabihin ng Panginoon, ano ba to si Pedro? Ang hina naman ng faith, iiwan ko na to. Tayo nga, hindi na tayo believe sa ating sarili. Pero alam niyo ang Panginoon, pagka tinitignan niya tayo by faith, alam niya na, come, follow me. Ikaw, gawin mo rin yung ginagawa ko. Yun yung ibig sabihin ng come and follow me. Sabi niya, Pedro, come. Halika. Tularan mo ako. Hindi na ang Panginoon. Bakit? Tayo hindi natin alam na kaya natin gawin yung ginagawa niya sa tulong niya. Pero siya alam niya na yung lakas ko, yung kapangyarihan ko, yung kakayahan ko, kaya mo ring magawa yung ginagawa ko. Kaya tayo sa mga oras nating kagipitan, palagi nating asahan ng Panginoon. Minsan sumusuko ka na eh. Alam mo sa sarili mo na yung faith mo, Lord, hanggang dito na lang yung faith ko, hindi na kayang pumunta dyan sa gusto ninyo eh. Hindi siya nakarating kay Jesus. Hindi abot natin ng faith ni Jesus eh. Grabe, bumubuhay ng patay eh. Pero alam niyo po, anong sabi ng Panginoon? Hindi niya tayo pababayaan. Ganun siya katyaga sa mga mahihina ang pananampalataya. Kaya alam niyo po tayo ng mga lingkod ng Panginoon. Pag kami mga bago sa church, tis-tis lang din eh. Tis-tisin na lang natin. Tayo din na may tiniis din ng Panginoon for a season. Eh, pastor, mas matagal naman siyang tiniis ng Panginoon. Eh, anong gagawin mo? Pabayaan na lang natin. Kung ikaw ay may pasanin, ang Panginoon nagbigay sa iyo nun. Para sila din ay unawain. Si Pedro, pagka naghihirap, nawawalan pa ng palataya. Si Tomas naman, no? Sabi, eto na ako, Tomas, hindi naniniwala hanggat hindi nakita ang Panginoon. Puro mahihina pa na ng palataya kasama ni Jesus. Anong tinanong paano ba natin pakakainin itong 5,000 na to? Panginoon, kung hindi po natin alam saan po tayo bibili. Puro walang faith. Pero tinuruan ng Panginoon manampalataya yung mga alagad. Hanggang sa nung iniwan sila ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu, gumawa sila ng mga bagay na dakila para sa pangalan ng Panginoon. Kaya kung tayo ay lalapit din sa Panginoon, matututo tayong tumawag sa Panginoon. Makikita natin palagi sa klolo ng Panginoon. Sa kanilang kagipitan, sila'y tumawag sa Panginoon. At sila'y kanilang iligtas. No? So, they need to praise God. No? Tayo na mga tumanggap ng tulong ng Panginoon. No? We are required to praise and honor and worship yung Diyos na tumulong sa atin. Hindi nga natin saglit po yung chorus. Tayo manalangin. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Yes, Lord, tagapagligtas. Who can stand between my Lord and me? And I need
Draw us deeper, Lord. Draw me near, Lord, in your presence, O God. Sa mga kagipitan na naranasan namin mga kapatid ngayon, maging kami, Panginoon. Lord, palagi niyo ay paunawa. Kapangyarihan niyo ay sapat sa mga taong may pananampalataya. At pagka kami nawawalan na ng paraan, solusyon, talaga nauubos na yung lahat ng aming napag-aralan para solusyonan yung aming mga sitwasyon. Muli nyo ay paalala kayo ay pinakahandang saklolo sa oras ng kagipitan. At tulad ng mga tao, sila ay naligaw, sila ay nakulong, sila ay binagyo sa tabing sa dagat. Sa mga punto na yun, walang tao na makakatulong sa kanila, pero kayo, Panginoon, kaya ninyong pakilusin, Panginoon, ng mga bagay para iligtas kami. Lord, sa oras nga po nito, Panginoon, kayo ang magligtas sa inyo pong mga anak na dumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon. At kung paano kami nailigtas sa napakalaking problema namin sa aming kasalanan, Lord, muli nyo rin ipakita kapangyarihan niyo, Panginoon, para agawin, Panginoon, upang alisin sila, Panginoon, at ayusin, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon, mga personal situations namin na hanggang ngayon iniinda ng aming puso't isipan. Lord, bigyan niyo nga ng kapayapaan ng inyong pong mga anak. Paano ang dagat ay kaya ninyo pong patahimikin. Peace be still. Hayaan niyo nga, Panginoon. Bawat isa, maging ang mga churches namin kinabibilangan, Lord, bigyan nyo nga ng kapayapaan, Panginoon. Kayo na Diyos na may kakayahan na magpatigil, Panginoon, ng malalakas na hangin at mga alon. Kaya nyo rin patigilin, Panginoon, yung mga gawa ng kaaway, mga mali naming desisyon, Panginoon, upang ayusin patuloy ang katatayuan namin sa buhay na ito. Salamat po, Ama. Hallelujah. Ingatan niyo po, mapapasok sa trabaho. Ingatan niyo po mga papasok sa pag-aaral, magbubukas sa kanilang mga negosyo, mga aalis, mga pupunta, Panginoon, mga magmimisyon. Patuloy niyo tulungan ang mga kapastoran, ang aming mga leaders, Door of Faith Centro, Panginoon, Pastor Joseph, mga district supervisors, mga teachers ng Bible School, at mga pastor na nangunguna sa amin doon. Patuloy niyo silang gabayan at ingatan. Ng gobyerno ng bansang Pilipinas at iba pa mga kapatid namin nasa ibang bansa rin. Lord, tulungan niyo nga po sila patuloy na ma-grant sa kanilang kalayaan na lumapit po sa inyo. Salamat po sa inyo, aming Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Purihin po, Panginoon. God bless po.